Mag-aalas 11 na nga ng umaga dito pero mag-aalmusal pa lang kami. Simple lang ang ulam namin ngayon, parang nasa probinsya din kami. Itong mga nasa table nga ay dala to ni Sen galing sa work niya kagabi. Mga sobra na lang yan sa pag-prep namin para sa function pero imbis na itapon, inuwi niya na lang. Pritong talong nga palang ulam namin, grabe, 4 lang na piraso to pero sobrang dami kong nakain. Namiss ko rin kasi talaga ang pritong talong kasi yung madalas ko lang talagang lutuin ay torta. So ngayong araw nga ay may work tayo at ang makakatrabaho natin ngayon ay si Sen, si Manisha at si Chef Sauri. Pero si Chef Eric naman, darating din yan mamaya kapag nakapag-out na si Chef Sauri. So pagkarating ko nga dito sa work ko, pinagawa agad ako ni Chef Sauri ng candy bacon. Ubos na daw kasi yung na-prep kong ganito nung nakaraang linggo. Ang candy bacon ay isa sa ginagamit namin para gumawa ng Caesar salad. So ayun, after kong gumawa, tumulong lang ako sa service. Actually, wala akong pinaka-main station dito. Pa-jump-jump lang talaga ako. Minsan nasa larder ako, minsan nasa dishi, minsan nasa pans, minsan nasa fryer, at minsan nasa pas. Hindi pa nga ako napapadalas mapunta sa grill station kasi hindi pa ako gaano marunong doon. Pero kapag dalawa lang kaming chefs dito at nag-break time yung isa, syempre wala akong choice kundi solohin ko lahat yung station ng 1 hour. Sa mga ganong pagkakataon nga, pinagpipray ko talaga na sana walang mag-order sa grill. Pero hindi pa rin talaga maiwasan na may mag-order kaya kapag hindi ko alam, nagsisearch na lang ako minsan sa Google ng right temperature. At kapag dito lang din pumesto mag-break yung isang chef ay nagtatanong na lang ako ng right temperature para sa mga steaks. Ayan, sa part na to, nanghugas muna ako ng mga plato kasi tambak na kami ng hugasan. Wala kasi kaming dishi or tagahugas kaya kami-kami na lang din yung nagtutulungan sa paghugas ng plato. Hindi naman kasi pwedeng mag-imbak lang kami na mag-imbak dito ng hugasin kasi kami rin yung mahihirapan mamaya. At isa pa, wala rin kaming magagamit na mga plato, mangkok, kutsara, tinidor at ramekins kapag hindi naghugas. So kapag quiet time, doon kami nagpapaspas sa paghugas ng plato at pagpa-prep. Hindi naman masyado mahirap maghugas ng plato pero yung pinakamahirap talaga dito is yung mga trays. Lalo na yung mga pinaglalagyan ng sauces, sobrang hirap talaga tanggalin. Kailangan mo pa nga to ibabad sa mainit na tubig ng mga ilang minuto bago mo to matanggal. Kasi halos half day din tong nakababad sa bain-marie. Pero may mga malalaking trays pa rin na hindi talaga namin kayang hugasan within that day. Kaya ang ginagawa ko, nilalagay ko muna to sa likod sa may soak tank para mas mabilis na matanggal kinabukasan. Nag-break na nga kami dito ni Manisha at nagluto lang siya ng egg niya at saka konting prawns. Samantalang ako, nagpaluto lang ako ng konting prawns kay Sen kanina at yun na yung ginawa kong tanghalian. Pero nag-start yung break ko ng 3:30 at natapos ito ng 4:30. After ko ang matapos sa break ko ng 4:30, bumalik na rin ako sa kitchen at tumulong sa service. Hindi ko na nga kaya pang ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa namin sa service namin pero sobrang busy talaga. So ngayong gabi, ganito kadami yung huhugasan namin. Simula sa dulo at baba hanggang taas, punong-puno talaga yan. Yung mga ganitong moment ng hugasan ay kapag sobrang busy lang talaga at kapag wala kaming kitchen hand sa araw na yon. Kaya imbis na 9:30 hanggang 10 PM yung out namin ay nagiging 11 to 11:30 PM. So yun lang naman love, sana nag-enjoy kayo. Kita-kits to my next vlog.